Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na sumalo ng napakadaming pag-atake ang Massacre Blade Leader, ay napasabi naman siya na ang teknik na iyon ay maaari lamang na maisagawa gamit ang Blade God's martial art, at mukhang ang Demon God na ito ay nagawang may pagsama ang Blade God martial art at ang Heavenly Demonic Sword art. Nang napasabi naman si Qian Yuwon na mukhang mas mabilis na humilam ang sugat nito kumpara sa taong nagawang makonsumo ang essence core ng Kirin, kaya naman kung ganun ang kaso ay nais niyang subukan ang naiisip niya. Matapos ay agad niyang pinutulan ito ng kanyang braso, at sinabi na titignan nila kung magagawa pa din itong maibalik ang kanyang braso na nawala. Sa nangyari ay napasigaw naman dito ang Massacre Blade Leader, kaya naman sinabi ng ating bida na isusunod na niya ang isa pa, ngunit bago pa na tumama ang pag-atake nito, ay agad naman na napalayo si Qian Yuwon dahil sa pagpapalabas nito ng malakas na lightning chi sa kanyang buong katawan. Sa nangyari ay bigla naman na napaluhod ito, at napasukan ng madaming dugo. Sa isip nito na ayon sa kanyang narinig na ang pagkonsumo ng enerhiya ng halimaw mula sa kanyang essence core ay hinahayaan nito ang kung sino na magkaroon ng kakaibang abilidad sa pagpapagaling, ngunit naiinis siya dahil sa nagagawa nga niya ang makapagpagaling ngunit hindi ang muling mabuo ang kanyang braso. Sa nangyari ay naiinis naman siyang napasabi na mukhang ang isang iyon ay totoong malakas, at napatanong kung gaano na ba kalakas ang inabot nito sa Divine Realm. Sa isip ng Massacre Blade Leader na ang teknik na ginawa nito ay maaaring may segawa sa pamamagitan ng Blade God Martial Art, ang teknik na itinutulak ang kung sino sa limitasyon ng kanyang katawan, at nagawa nitong may pagsama sa Heavenly Demonic Sword Art na magkaiba ang cultivation method, at ito ay parang paggawa ng bagong martial art. Matapos ay ipinatama nito ang kanyang ipinalabas na malakas na lightning chi patungo sa kinaroroonan ni Qian Yuwon, na matagumpay naman na tumama, kaya naman matapos na may segawa niya ito, ay bigla naman siyang natigilan. Matapos ay napatawa naman ito ng malakas, dahil sa huli ay siya ang nagwagi sa pagitan nilang dalawa, dahil sa nagawa niyang mapaslang ang kinatatakutang Demon God ng Demonic Cult. Nang bigla naman siyang sinakal ng ating bida, at tinanong ang Massacre Blade Leader na kung sino ang sinasabi nitong napaslang niya, sa nangyari ay kinakabahan naman itong napapatanong kung bakit nabuhay pa ito sa kabila ng kanyang ginawa, at napapatanong kung talaga ba na tao pa ito. Nang nagsabi naman ang nano machine kay Qian Yuwon na ang charging rate nito ay mula sa 250% ay ngayon ay umabot na sa 280%, at ang natamo nitong Thunder Chi ay nagawang may unlock ang karagdagang feature ng nanosuit. Sa nangyari ay napasabi naman sa kanyang sarili ang ating bida na ang ipinapakita ng Gatelium ay talagang labis na nakakamangha. Kaya naman ay sinabihan nito ang Massacre Blade Leader na oras na upang ibalik nito ang kung ano ang ninakaw niya. Matapos ay inilapat nito ang kanyang kamay sa katawan ng Massacre Blade Master, at nagawang may absorb ang lightning chi sa katawan nito, upang magmakaawa sa kanya ito at sinasabihan na huminto na. Makalipas naman ang ginawang iyon ng ating bida, ay napasabi ito sa kanyang sarili na gaya nga ito ng kanyang inaasahan, dahil ang kanyang Heavenly Demonic Chi ay mas gumaling pa sa pag-absorb ng ibang Elemental Chi, at ngayon ay matagumpay na niyang nai-absorb ang lahat ng kanyang Lightning Chi at mapasa kaniya, kaya naman ay oras na upang masubukan ito. Dahil dito ay ipinalabas naman niya ang kanyang lightning chi sa katawan ng Massacre Blade Leader, at dahil sa lakas nito at hindi na kinayanan pa ng kanyang katawan, ay bigla na lamang itong sumabog. Nang matapos ay napasabi siya na base sa kanyang nakita sa mabilisang pagsabog ng katawan nito, ay mukhang gumana nga ang kanyang paghigop sa lightning chi nito, at ngayon ay ang tangi na lamang na natitira ay ang essence core ng Dragon Turtle. Matapos ay agad naman niyang pinuntahan ito, at nang makalapit ay napasabi siya na mas malaki ito kumpara sa kanyang inaasahan, at ang pag-absorb sa lahat ng ito ay aabutan ng ilang oras. Nang bigla naman itong natigilan ng nabitak ang itaas na bahagi ng kuweba, kaya naman ay naiinis siyang napasabi na ang naganap na pakikipaglaban nito kanina ay nagsanhi sa pagbitak ng mga haligi ng kuweba, at kailangan na nitong makaalis sa lugar na ito bago pa man gumuho ang buong kuweba. Kaya naman ay tinanong nito ang nano machine na kung magagawa ba nitong ma-stabilize ang essence core ng Dragon Turtle. Agad naman na in-stabilize ito ng nano machine, ngunit bigla naman na nawasak ang itaas na bahagi ng kuweba, upang mabilis siyang kumilos,
at iwasan ang pagragasa ng malakas na agos ng tubig. Habang papaalis ay napasabi ito na gaya nga ng nasabi sa kanya ng nanomachine na ang kuweba na ito ay malapit ng gumuho, ngunit sa tingin niya ay ang mga kasamahan nito na Six Sword Troop ay nagawa ng makalabas ngayon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Bigla naman itong natigilan dahil sa mayroong tubig na din ang pumapasok mula sa iba't ibang direksyon, nang bigla naman siyang sinabihan ng nanomachine na dahil sa emergency ay ini-activate nito ang diving mode ng nanosuit, at ang natitira nitong oxygen ay 70%. Sa nangyari ay habang papalabas ay naiinis naman na napapasabi si Chian Yu-won na nasa hindi siya magandang sitwasyon na ngayon, at ang bilis ng mga pag-agos ng tubig ay mas lumalakas pa, at magagawa na siyang mate-angay nito kapag tuluyan ng gumuho ang buong lugar. Kaya naman ay napasabi siya na ang paglabas dito ay hindi magiging madali, kaya naman ay sinabihan nito ang nanomachine na mas palakasin pa ang booster nito, na agad naman nitong sinunod at sinabi na ang booster nito ay nasa full capacity na. Matapos ay sinabi nito na ang natitira na lang na oxygen nito ay 80%, nang bigla naman itong napaiwas at napasabi na ang bagay na iyon ay ang sandata ng mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at mukhang ang mga sandata ng mga ito ay nait-angay na din ng malakas na pag-agos, kaya naman ay napasabi siya na delikado ang mga ito. Dahil doon ay mabilis na inatake niya ang mga paparating na mga sandata, at habang ginagawa ito ay napapasabi siya na dahil sa napakalakas ng agos ng tubig dagdag pa ng mga bato mula sa pagkawasak ng lugar, ay nahihirapan na siya na matagalan pa ito. Dahil dito ay napasabi naman siya na kung ganun ang kaso ay wala na siyang ibang mapagpipiliin pa, kung hindi ang wasakin ng pader sa lugar na ito upang magawang makatakas ng mabilis. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa napansin nito na dahil sa malakas na pag-agos ng tubig ay nagawa nitong pahinain ang lakas ng kanyang teknik na Ice Sword, kaya naman ay napasabi siya na kailangan niyang ulitin pa ito, ngunit sinabihan naman siya ng system na ang labis na paggamit ng kanyang chi ay mas pinapataas ang pagkaubos ng kanyang oxygen, at ang natitirang oxygen ay nasa 35% na lamang. Hindi naman tumigil ang ating bida sa pag-atake upang umabot na ito sa 20%, ngunit sabi niya ay makakaya pa niyang matagalan ito, na sinabi naman ng system na ito ay nasa 15% na lamang. Inulit naman ni Chian Yu-won ang ginagawa nito, at dahil sa ginawa niyang iyon, ay umabot na ang kanyang natitirang oxygen sa 5%, ngunit hindi niya nais na sumuko, kaya naman ay umabot na ito sa 3%, at hanggang sa tuluyan nang nauwi sa ang kanyang natitirang oxygen sa nanosuit ay nasa 1% na lamang. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.